Inilabas na ng New Zealand Tall Blacks ang kanilang magiging lineup sa FIBA Asia Cup qualifiers. At may kalakasan ito lalo pang ungunahan ng team ng kanilang veteranong star na si Corey Webster. Mukhang mapapalaban ng gilas ngayong buwan dahil maraming magagaling na players ang kasali sa roster ng New Zealand. Mga pamilyar sa atin ang ilan dyan. Unahin na natin si Tom Vodanovic na naglaro sa PBA bilang import ng Converge. Ito lang din naglaro to sa FIBA nung first window at gumawa ng 16 points kontra Chinese Taipei. Laban sa mga Pinoy players ngayon, maaaring magpasiklab din ito. Lalo pamilyar na siya kila Chunmar at iba pang PBA players sa team. Ang isa pa si Corey Webster. Ito malamang kilala nyo rin dahil nakalaban to ng gilas ng 2016 Olympic qualifiers dito mismo sa atin. 23 points lang naman ang ginawa niya sa big game na yon kasabay ng 25 points ng kapatid niyang si Ty Webster para matalo ang Pilipinas by 9 points. Luckily sa window na ito, isa lang naman ang makakaharap natin. Pero kahit na ganun, tsak bubuhat pa rin tong si Corey. Piruin nyo na itong 2024 OQT, tinalo nila ang Croatia na may Saric, Hezonja at Zubats. At ang nanguna ron, si Corey Webster with 21 points. Pero pa rin kalakas to ngayon kahit na 35 years old na. Kaya big challenge to para kina Dwight Ramos at iba pang guards natin. Pero buti na lamang din, nasa team si Chris Newsome na malamang sa malamang ay tatrabaho kay Webster. Ito ang alas natin sa mga best perimeter scorers ng kalaban Kaya sana kahit pa paano ay malimitahan niya nga talaga ang elite guard na ito. Pero dalawa pa lang yan, Vodanovic at Webster. Marami pang ibang baraha tong Tall Blacks. 6 players ang dadalhin nila mula first window. Ang isa sa notable na players doon ay si Tyrell Harrison. Isang 7-footer na big, anchor sa paint, bata lang din, benchingko. Kaya okay na matchup to para sa mga bigs natin. Ang maganda maglalaro rin naman sina Kai Soto at AJ Du kaya meron tayong pantapat sa kanya. Tapos meron pang Junmar na veterano. Bukod pa sa kanya, may ilan pang skilled na malalaki ang team. Yung Sam Wardenberg, ito 6'10 na maliksi. Height ni Fajardo, pero forward ang bilis. 25 lang din, pero ang ganda lang ng pinapakita sa NBL Australia. Sa kabuuan, mas malakas than usual talaga tong New Zealand team na ito para sa isang FIBA Asia window. As expected, maraming bata, 8 of 13 players nila 25 years old and below lang, may 17 years old pa nga. Pero mga rising stars kasi nila ito Marami rin ang nakapaglaro sa US at nagpapasiklab din ngayon sa NBL. Tapos bigatin din ng mga veteranong sinama, diba? Lalo yung Corey Webster. Swerte na tayo kung hindi gagawa yan ng higit 20. Tapos ito pa, 6 players, kalahati ng team, naglaro ng Olympic qualifier sa Greece. Kung saan again, natalo nila ang Croatia. Malakas talaga ito at may develop na rin chemistry. Kaya mahirap na task to para sa gilas Pilipinas, no? Lalo may tuturing na mas malakas ang roster ng New Zealand ngayon kumpara sa ibang mga FIBA Asia windows. Doble ang trouble. Pero sa brighter side, mukhang mas malakas din naman tong Pilipinas ngayon, di ba? Kumpara sa team na tumalo sa Latvia. Dahil mas healthy na ang koponan. Magbabalik na ang main big ng team na si AJ Du. Ganoon din si Scottie Thompson na assist leader ng team. Together with Brownlee, Soto, Ramos, Fajardo at iba pa, papalag na to sa mga Kiwis. Pero ang tanong, makapanalo na kaya sa kanila for the first time? Yun ang aabangan natin.